Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1501506. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sir, ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, ang Ninth God ay kamakailan ay nakakuha ng isang legacy ng heaven-mending race mula sa Tungtay Zone. Sabi ni Godlord Stellar Aspect sa Pananabik. Ang mukha ni Lupin ay nanlamig, ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang hindi nakikitang presyon ay nagsimulang walang pigil na bumuho sa kanyang katawan. Sa tingin ko ay siya iyon. Francis. Nahirapan si Lupin na pigilan ang kanyang pananabik. Ang lahat ng mga pahiwatig ay nagpapahiwatig na ang taong may pinakamalaking koneksyon sa pagkamatay ni Joven ay si Francis. Ang taong pinakagustong patayin ni Lupin ay si Francis din. Ang light race ay pansamantalang pinagtutuunan ng kanyang galit. Habang nasa tabi ka ng Heaven Lord, hindi kita kayang patayin, ngunit ngayong naihatid mo na ang iyong sarili sa pintuan ko. Pangungulitin kita sa kamatayan. Masama at malamig ang boses ni Lupin. Sir, ayon sa impormasyong nakalap namin, nakuha ni Francis ang heaven-mending race legacy mula sa Tungtay Zone at nakatanggap ng makabuluhang pagpapalakas ng lakas. Maaaring halos nasa third heaven. Nag-iisip si Godlord Stellar Aspect ng ilang saglit bago nagsalita, madilim ang kanyang mga mata. Noong unang nakuha ni Baming si Francis, nagpakita si Francis ng hindi kapani-paniwalang lakas. Pagkatapos, gumawa si Francis ng lahat ng uri ng mga kahilingan sa Heaven's Legacy Race Divine Kingdom, na nagpapahintulot sa kanya na dagdagan ang kanyang kapangyarihan, at ngayon, nakakuha siya ng isang legacy ng Heaven Mending Race. Mula dito, hinala ng Diyos Lord Stellar Aspect na ang lakas ni Francis ay nasa bingit ng pag-abot sa third heaven. Oh! Tunay na ang Ninth God ay. Si Lupin ay unti-unting kumalma. Bagamat sabik siyang makaganti, hindi niya maalis ang dahilan sa ganoong bagay. Ngayon na si Francis ay halos kasing lakas ng isang third heaven, at dahil kasama siya sa Twilight Valley ng Light Race pati na rin kay Wuheng, magiging problema ang pakikitungo sa kanya. Higit sa lahat, ang Illusion God Sacred Land ay pagkatapos din ng Ninth God ay at mahigpit na binabantayan ang Qixing Zone. Kung aatakehin nila ang banal na kaharian ng banal na lahi at akitin ang atensyon ng sagradong lupain, lalo lang nilang lalalain ang sitwasyon. Sa halip na salakayin ang ating sarili, bakit hindi hayaan ang banal na lupain ang magsilbi bilang taliba? Ungol ni Lupin. Unti-unti, pumikit siya at nagsimulang magkalkala. Hindi niya mahuhulaan ang anuman tungkol sa Ninth God Eye, ngunit mayroon siyang kapangyarihan na hindi nakikitang impluwensyahan at itulak ang mga paksayon ng Qixing Zone, kabilang ang Sacred Land. Ang Illusion God Sacred Land ay mayroong maraming especially iya sa Qixing Zone. Nahawakan ni Lupin ang Dao of Destiny at nagtagumpay sa banayad na pagtagas ng impormasyon sa isa sa mahahalagang miyembro nito. Sa Illusion God Sacred Land, sa loob ng kanyang pabilog na palasyo, biglang tumayo si Godlord Dreamcaller nang makatanggap ng mensahe. Gusto kong manatiling lihim ang bagay na ito. Huwag sabihin sa iba ang bagay na ito. Matapos ibigay ang utos na ito sa kanyang pinagkakatiwalaang subordinate, nakipag-ugnayan ang Diyos Lord Dreamcaller sa lalaking nakadilaw na damit. Ang lalaking nakasuot ng dilaw ay ang Illusion God Race Godlord na sumunod kay Wuheng, at siya ay kasalukuyang malapit sa Light Race Divine Kingdom. Mayroong dalawang hindi kilalang Lord. Medyo mababa ang pagkakatugma ng bloodline sa kanila, kaya malamang na ang mga bloodline na ito ay itinanam. Baka miyembro sila ng Heaven's Legacy Race. Nag-message ang lalaking nakadilaw na damit. Nang malaman ito, halos sigurado ang Godlord Dreamcaller na ang Ninth God ay nakatago sa loob ng Light Race Divine Kingdom. Ang Ninth God ay talagang nagtatago sa teritoryo ng Light Race, at ang dahilan ni Wuheng sa pagtulong sa Light Race ay mali, dahil ililigtas niya talaga ang Ninth God ay. Bukod pa rito, ang Heaven's Legacy Race faction na nakatago sa loob ng Qixing Zone ay hindi kasing hina ng inaakala ko. Nagsimulang mag-isip ang Diyos Lord Dreamcaller. Dahil kasali ang Heaven's Legacy Race, kailangan niyang pag-isipang mabuti ang kanyang mga pagpipilian. Para sa gayong mahalagang balita na dumating ng biglaan ay hindi nagkataon. Maaaring itinulak ito ng Heaven's Legacy Race. Hindi nagtagal ay may iba pang mga tao na lumitaw sa bulwagan.
Alam mo ang lokasyon ng Ninth God Eye? Mapagkakatiwalaan ba ang impormasyon? Tanong ng isang violet-haired at bewitching na lalaki na nagpapalabas ng kakaibang aura. Dreamcaller, ipaliwanag ang sitwasyon. Sabi ng medyo matambok na matandang babae na may asul na buhok. Ang iba ay nagsiwalat ng mga pagpapahayag ng pag-asa. Nasaan ang Diyos Lord Night Rain? Tanong ng Diyos Lord Dreamcaller. Si God Lord Night Rain ay isang third heaven expert ng mas matandang henerasyon at napakalakas. Lumabas lang siya at naglalakbay hindi pa katagal, walang pakialam na sabi ng matandang babae. Okay, kung gayon ako ay mapurol. Ang Ninth God Eye ay matatagpuan sa loob ng Light Race Divine Kingdom, ngunit ang isang Heaven's Legacy Race faction ay maaaring nagtatago sa mga anino. Ang Diyos Lord Dreamcaller ay may walang pakialam na ekspresyon habang ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Masyado nilang mababa ang tingin nila sa Illusion God Sacred Land. Ang pangkat ng Heaven's Legacy Race na nakatago sa Thunderstorm Canyon ay nawasak kamakailan. Ang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race na nagtatago sa anino ay hindi maaaring maging ganoon kalakas. Nagsimulang magtalakayan ang mga miyembro ng Upper Echelon. Ito ang Chishing Zone, at ang Illusion God Sacred Land ay walang kinatatakutan dito. Gayunpaman, ang Heaven's Legacy Race ay sobrang tuso, kaya kailangan nilang mag-ingat. Makalipas ang mahabang panahon, nakaisip sila ng plano. Dapat ba nating ipaalam sa kanyang kamahalan Nethercloud? Biglang tanong ng nakakulam na lalaki. Magkakaroon ng sapat na oras upang ipaalam sa kanyang kamahalan kapag nakumpirma namin na ang Ninth God Eye ay nasa loob talaga ng Light Race Divine Kingdom, mariing sinabi ng Diyos Lord Dreamcaller. Si God King Nethercloud ang pinakamalakas na eksperto ng Illusion God Sacred Land. Nang malaman na ang Ninth God Eye ay lumitaw sa Tungtay Zone, umalis si God King Nethercloud. Bagamat hindi nila matiyak kung ang Ninth God Eye ay nasa Tungtay Zone, sigurado sila na wala ito sa Chishing Zone, dahil hinanap na nila ang zone sa loob ng maraming taon. Umalis na tayo. Simulan ng palihim na pakilyusan ang ating mga puwersa. Utos ng Diyos Lord Dreamcaller. Maraming miyembro ng Illusion God Sacred Land ang nakatanggap ng isang lihim na mensahe at nagsimulang lumipat. Sa loob ng Light Race Divine Kingdom, nakahinga ng maluwag ang Twilight Valley at ngumiti kay Francis. Malaki ang naging papel ni Francis sa pagsira sa mga plano ng Heaven's Legacy Race sa pamamagitan ng pag-seal up ng gap. Ang Twilight Valley ay talagang nag-iisip na umalis sa Chishing Zone para sa isang spell, ngunit kasama si Francis na narito upang ayusin ang anumang spatial hole, hindi na niya kailangang matakot sa pagsalakay mula sa Heaven's Legacy Race. Ang Twilight Valley ay umupo sa tabi ng puno ng panahon at nagsimulang magtanim. Ang pakikipaglaban kay Lupin ay lubhang nakakapagod. Si Francis ay pumasok din sa maikling panahon ng pag-iisa. Matapos ayusin ang isang spatial hole sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang ilang mga bagong bagay. Nasa tuktok na siya ng unang langit. Kung may mga bagong insight man siyang nalaman, mas mainam na huminto siya para linangin at pag-isipan ito. Kung magiging maayos ang mga bagay, maaari pa niyang gamitin ang pagkakataon upang maayos na makapasok sa ikalawang langit. Sa loob ng Spacetime Rogue, ang maliit na pus ang magnanakaw, ang Black Destruction Dragon, at iba pa ay naglilinang din, gamit ang mga mapagkukunang nakuha mula sa Ancient Soul Hall Master. Pagkatapos ng lahat, ang Ancient Soul Hall Master ay isang God Lord ng isang 5-star faction, at nakipagsabuatan pa siya sa Heaven's Legacy Race. Siya ay nagmamay-ari ng maraming mapagkukunan. Sa labas ng Light Race Divine Kingdom, nagpasya si Wu Heng at ang Grand Elder na manatili ng ilang buwan. Kung walang kakaibang nangyari, binalak nilang umalis. Gayunpaman, makalipas ang kalahating buwan, si Wu Heng at ang Grand Elder ay biglang nakaramdam ng ilang malalakas na enerhiya ng mabilis. Papalapit. Tumayo silang dalawa at agad na sinabi kay Francis at Twilight Valley kung ano ang nangyayari. Maya-maya ay lumitaw ang isang grupo, lumulutang sa hangin. Mga mabuting Ginoo mula sa Illusion God Sacred Land, bakit kayo nagpunta rito? Lumapit si Wu Heng at nagtanong. Pero naramdaman na niya na may mali. Malamang na natutunan ng Illusion God Sacred Land ang tungkol sa Ninth God Eye. Marahil nang bumisita si Francis sa Giant God Hall, napansin na ng mga especially iyan ng Illusion God Sacred Land.
Wu Heng, tinago mo talaga ang mga bagay mula sa Sacred Land at lihim kang nakikipagsabuatan sa Ninth God Eye. Ang Diyos Lord Dreamcaller ay may malungkot na ekspresyon habang siya ay sumisigaw. Sa paggawa nito, magdadala ka ng kalamidad sa Giant God Hall sa buong Qixing Zone. Sabi ng matandang babae na may asul na buhok. Makipagtulungan sa amin upang makuha ang ikasyam na mata ng Diyos at ang banal na lupain ay hindi na itutuloy ang bagay na ito. Sabi ng nakakulam na lalaki sa boses na pambabae. Ang Illusion God Sacred Land ay naglantad ng lahat at nagpalabas ng isang kahangahangang aura. Sa tatlong tagapagsalita, ang God Lord Dreamcaller at ang asul na buhok na matandang babae ay Third Heaven God Lords, pangalawa sa autoridad sa Sacred Land lamang sa God King Nethercloud. Ang nakakabighaning lalaki ay isang peak Second Heaven, ngunit dahil kaya niyang tumayo sa tabi ng dalawang Third Heaven God Lord na ito, hindi mababawasan ang kanyang lakas. Nagulat si Wu Heng at Grand Elder sa matinding pressure na pinakawalan ng God Lords of the Illusion God Sacred Land. God Lord Dreamcaller, nang makita ang nag-aalangan ng mga tingin sa mga mata ni Wu Heng at ng Grand Elder, alam na ang Ninth God Eye ay nasa loob ng Light Race Divine Kingdom. Pumili ka. Wu Heng, ang kapalaran ng Giant God Hall ay lubos na umaasa sa iyong desisyon. Malamig na nagsalita si God Lord Dreamcaller, ibang-iba ang ugali niya sa passion na ipinakita niya noon sa Giant God Hall. Ang mga ekspresyon ni Wu Heng at ng Grand Elder ay lumabo. Ang Illusion God Sacred Land ay ganap na mapurol, kahit na ginagamit ang Giant God Hall upang banta sila. Sa sandaling ito, swish! Isang spatial vortex ang lumitaw malapit kay Wu Heng at sa Grand Elder. Pumasok ka! Tumawag si Wu Heng, at siya at ang Grand Elder ay pumasok sa Light Race Divine Kingdom. Ginamit niya ang kanyang mga aksyon upang ipahiwatig ang kanyang pinili. Napakagaling, Wu Heng! Pagsisisihan mo ang pinili mo. Malamig at malubha ang mga mata ni God Lord Dreamcaller, hindi niya inaasahan na gagawa ng ganitong uri ng pagpili si Wu Heng. Samantala, sa loob ng banal na kaharian ng banal na lahi, si Wu Heng at ang Grand Elder ay lumitaw sa ipinagbabawal na lupain ng lahi ng Banayad. Brother Zhao, nagkasala sa iyo ang Giant God Hall. Napabuntong hininga si Wu Heng. Kung wala ang tulong ni Francis, hindi kailanman magagawa ng Giant God Hall na iset up ang sarili nito. Kaya, mas pinili ni Wu Heng na makaranas ng krisis ang Giant God Hall kaysa isuko si Francis. Bukod dito, ang pag-uugali ng Illusion God Sacred Land ay nagdulot sa kanya ng labis na kalungkutan. Sa sandaling gumawa siya ng kanyang desisyon, nagmensahe siya sa lahat sa Giant God Hall, na sinasabi sa kanila na lumipat sa Divine Kingdom at maghandang umalis. Iyan ay hindi tiyak. Maaaring ang Heaven's Legacy Race ang nasa likod nito. Kalmado ang ekspresyon ni Francis, at hindi siya nagsisi. Inakala niya na malamang na ang Heaven's Legacy Race ang unang umatake kapag napagtanto niya ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit sa halip dumating ang Illusion God Sacred Land. At saka, hindi naman ganoon kalala ang sitwasyon ngayon. Napakadali para kay Francis na umalis sa lugar na ito. Ngunit si Wu Heng at ang mga miyembro ng Light Race ay magdurusa sa kanyang lugar. Bukod doon, ang Giant God Hall ay nangangailangan ng oras upang lumipat. Relax. Kakailanganin nila ng ilang oras bago sila makapasok, sabi ng Twilight Valley. Ang banal na kaharian ng banal na lahi ay nasa napakataas na antas, at ang Illusion God Sacred Land ay tila hindi nagpadala ng God King nito. At bukod pa riyan, may kakayahan si Francis na ayusin ang mga sukat. Sa madaling salita, ang sitwasyon ay hindi kasing sama ng tila. Lahat, mangyaring tulungan ang iyong sarili sa mga mapagkukunan ng Light Race Divine Kingdom, bukas palad na sabi ng Twilight Valley. Ngunit sa totoo lang, si Francis, Wu Heng, at ang Grand Elder lang iyon. Bagamat makapangyarihan ang banal na lupain, ang kanilang sariling panig ay hindi mahina. Maaari nilang gamitin ang oras na ito upang madagdagan ang kanilang lakas at paglilinang, na ginagawa silang mas may kakayahang harapin ang anumang uri ng panganib. Si Francis ay pumasok sa Dream Divine Kingdom at ginamit ang kanyang sariling autoridad para palawakin ang kanyang subordinate faction. Maraming karera mula sa top 50, at maging sa top 20, sa loob ng Ancient Dream Realm, at medyo marami rin ang God Lords. Sa sandaling ito, boom! Bang! Bumagsak!
Nagsimulang umalangaw-ngaw ang napakalaking boom sa Light Race Divine Kingdom. Sinimulan na ng Illusion God Sacred Land ang pag-atake nito. Sa labas, maraming sinaunang Diyos ng Illusion God Sacred Land at 7 o 8 First Heaven at Second Heaven God Lords ang umaatake sa Light Race Divine Kingdom. Ang Diyos na si Lord Dreamcaller at ang kanyang mga kapwa leader ay nag-hover sa ere na hindi pa nakakasali sa labanan. Sa gilid, ilang array masters ang naglalatag ng mga offensive array. Gaano katagal bago masira? Mahinahong tanong ni God Lord Dreamcaller. Ang Divine Kingdom na ito ay napakahirap, at mayroon din itong may-ari. Aabutin ito ng halos kalahating buwan, sagot ng isang array master. Masyadong mahaba ang kalahating buwan. Ang Diyos Lord Dreamcaller ay umungol at pagkatapos ay umaban. Sumunod malapit sa likuran ng asul na buhok na matandang babae. Biglang inatake ng 2 Third Heaven God Lords ang Light Race Divine Kingdom. Sa isang iglap, nagsimulang manginig at umindayog ang mundo sa paligid ng Light Race Divine Kingdom. 1502. Ang lahat sa loob ng Light Race Divine Kingdom ay nakaramdam ng panginginig ng mundo, at ang kanilang mga isipan ay naging hindi mapakali. Alam na alam nila ang kapangyarihan ng sagradong lupain. 2 Third Heaven God Lords ang namumuno sa grupo, at mayroong 8 First and Second Heaven God Lords, at marami pang half-step na God Lord at top class na sinaunang Diyos. Ngunit hindi ito ang kabuuan ng lakas ng banal na lupain, ang mga puwersa lamang na maaari nilang tipunin sa maikling panahon na magagamit. May mga miyembro din na naiwan para bantayan ang Illusion God Sacred Land, at ang God King Nethercloud ng Illusion God Sacred Land ay hindi rin nagpakita. Natatakot ako na ang Divine Kingdom ay malalabag sa loob ng hindi bababa sa 10 araw. Twilight Valley ang pinakamalinaw tungkol sa sitwasyon ng Light Race Divine Kingdom. Kahit na may impluensya ng kanyang time law, ang 10 araw ay 1,000 ilang araw lamang ng paglilinang, isang tunay na maikling panahon para sa isang Diyos na Panginoon. Sa panahong ito, ibinaon ni Francis ang kanyang sarili sa Primal Chaos Scripture, na nililinang ang enerhiya ng Primal Chaos. Kamakailan lamang ay nakakuha siya ng pangunahing pag-unawa sa enerhiya ng Primal Chaos, at mayroon pa ring ilang agwat sa pagitan ng kanyang enerhiya ng Primal Chaos at ng Being. Bukod doon, mayroon siyang bahagi ng kanyang isip na pag-aralan ang Dream God Eye. Ang ikinagulat niya ay ang Dream God Eye ay mas malakas na ngayon kaysa noong una itong nag-evolve, na para bang nasa proseso pa ito ng pag-evolve. Siyempre, maaaring ito ay ilang maling akala mula kay Francis. Marahil ay dahil hindi lang niya naintindihan ang kanyang God Spiritual ay noong una itong nag-evolve at unti-unting nagiging bihasa dito. Pagkatapos ng lahat, lohikal na pagsasalita, ang isang God Eye ay kasing taas ng makukuha ng isa. Mabilis na lumipas ang 10 araw. Ang mga pagsabog at panginginig ng boses ay hindi kailanman tumitigil. Papasok na sila sa wakas, kaya buksan na lang natin sila ng pasukan, biglang sabi ni Francis. Nagulat ang iba. Habang ang pagbubukas ng pasukan para sa kalaban ay parang walang katotohanan, tama si Francis. Pagkatapos ng lahat, lalabagan ng Sacred Land ang Divine Kingdom sa kalaunan, kaya mas mabuting pasukin sila para maiwasan ang anumang karagdagang pinsala sa Divine Kingdom. Okay. Tumango si Twilight Valley. Sa labas, ang mga miyembro ng Sacred Land na umaatake sa Divine Kingdom ay biglang nakaramdam ng mga alon ng enerhiya ng Space Law. Ang punto na kanilang inaatake ay biglang napunit sa sarili nitong na nagpapakita ng isang puwang. Sa pamamagitan ng puwang na ito, makikita nila ang tanawin ng Divine Kingdom. Talagang binuksan nila ang banal na kaharian sa kanilang sarili. Mag-ingat sa isang bitag. Nagningning ang malabo na mga mata ng matandang babae na may asul na buhok. Humanda ka sa loob. Naisip din ni God Lord Dreamcaller ang posibilidad na ito, ngunit dahil ang Divine Kingdom ay nagbukas ng mag-isa, hindi sila maaaring pumasok. Hanggat sila ay maingat, mayroon silang sapat na lakas upang durugan ang oposisyon. Oo. Ang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land ay naghanda upang bumuo ng mga arrays. Ito ang tanging paraan upang manatiling kapaki-pakinabang sa susunod na labanan. Hindi nagtagal bago natapos ang lahat ng puwersa ng Illusion God Sacred Land sa paghahanda at pagpasok sa Light Race Divine Kingdom. Tumigil ka. Ngunit hindi pa sila umabant nang biglang inutusan sila ng Diyos na si Lord Dreamcaller na huminto.
Sa di kalayuan, ang makapal na Heaven-Earth Yuan Chi ay kumukurot, na tinatakpan ang lugar sa napakakapal na fog na kahit na ang divine sense of a third heaven Godlord ay lubhang limitado. Malinaw na gawain ito ng controller ng Divine Kingdom. Baka may ambush sa loob. Ang Diyos Lord Dreamcaller ay tumawag. Kailangan nilang maging maingat sa isang kaaway na banal na kaharian. Hayaan mo akong pumunta at tingnan kung anong uri ng scheme ang niluluto nila. Nag-volunteer ang lalaking nakakabighani. Okay. Tumango si Godlord Dreamcaller. Ang nakakabighaning lalaki ay isang makapangyarihang peak second heaven, at ang kanyang kahusayan sa illusion daw ay higit pa sa kanya. Bilang karagdagan, ang lalaki ay mayroon ding isang lihim na kasanayan na ginawa siyang perpektong pagpipilian para sa taliba. Hindi nagtagal, pinangunahan ng nakakabighaning lalaki ang 4 na First Heaven Godlords patungo sa fog. Sa sandaling ito, si Wu Heng, ang Grand Elder, Godlord Casper, at ilang half-step na Godlord Light Race na mga inapo ay lumabas mula sa fog. Wu Heng, hindi ko alam kung saan ka nakakuha ng lakas ng loob na manggahas at salungatin ang isang sagradong lupain. Ngumuso ang nakakabighaning lalaki. Whoosh! Umakyat siya para makipaglaban kay Wu Heng. Hindi nagtagal ay nasangkot sa labanan ang dalawang partido. Sa isang iglap, lahat ng uri ng enerhiya ay bumaril sa buong mundo. Ang lupa ay gumuho at dumaing habang ang mga hangin ay umuungol at ang mga ulap ay umuungol. Wu Heng, ngayon, tatapusin ko ang iyong buhay. Ang nakakabighaning lalaki ay sumigaw, at pagkatapos ay ang kanyang katawan ay naging ethereal, nagniningning na may isang bahaghari ng mga kulay. Sa kabilang panig, inactivate ni Wu Heng ang kanyang giant god race na bloodline, naging isang 10,000 talampakan na higanti na naglabas ng matinding pressure. Ngunit sa usapin ng bloodline, ang illusion god race ay talagang mas mataas ng kaunti kaysa sa giant god race, at sa mga tuntunin ng personal na lakas at cultivation, ang nakakabighaning lalaki ay mas malakas pa rin kaysa kay Wu Heng. Sa totoo lang, si Wu Heng ang natatakot sa lalaking nakakabighani. Sa fog sa likod niya, hindi umatake si Francis, patuloy na nagmamasid sa larangan ng digmaan. Siya ang ikasyam na mata ng Diyos. Kapag siya ay nagpakita, ang Illusion God Sacred Land ay tatawagan ang lahat ng puwersa nito para umatake. Bagaman mas mahina ang puwersa ni Wu Heng sa Light Race Divine Kingdom, pinapaboren sila ng terrain. Si Francis ay hindi nag-aalala. Ang Twilight Valley ay nasa gitna ng Divine Kingdom na kinokontrol ang buong sitwasyon. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang Heaven-Earth Yuan Chi ay dumaloy sa katawan ng mga miyembro sa kanilang panig, at mas madali para sa kanila na gamitin ang enerhiya ng mundo. Samantala, humina ang kalaban sa lahat ng aspeto. Habang tumatagal ang labanang ito, mas pinapaboren nito ang panig ni Francis. Mamatay. Gumawa ng silver fan ang nakakabighaning lalaki. Kumakaway ito, nagpakawala siya ng umuungol na silver unos. Ang pilak na unos na ito ay pumukaw sa pilak na, liwanag ng bituin, na kumakalat palabas na parang ulap ng pulbos. Ito ay enerhiya ng ilusyon daw. Habang hinawakan ni Wu Heng ang silver starlight na ito, naramdaman niya kaagad na tumagos ito sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang halaga ng pilak na liwanag ng bituin na tumagos sa kanyang kaluluwa ay maliit kung ikukumpara sa kanyang mga kasama. Ang kanilang soul intents ay pansamantalang nabalisa sa kapangyarihang ito, at nagsimulang lumitaw ang mga abnormalidad sa kanilang mga aksyon. Kahit na sa tulong ng Twilight Valley, dahan-dahan silang napaatras. Habang ang Giant God Race at Light Race ay itinulak pabalik, medyo marami sa kanila ang nasugatan, isa na rito ay si Wu Heng. Kung tutuusin, kaharap niya ang isang kaaway na nalampasan siya sa bawat aspeto. Binabantayan din ng nakakulam na lalaki ang pangkalahatang kalagayan ng labanan. Sa likuran, ang ibang puwersa ng Illusion God Sacred Land ay hindi maiwasang mapangiti. Hindi masama. Nauunawaan niya kung paano bantayan ang pangkalahatang kalagayan ng labanan at matiyak na mananatili ito sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang mga labi ni Godlord Dreamcaller ay gamulong sa isang makapidyo hiningang ngiti. Sa kasalukuyan, lumalaban sila sa lantad habang nanatili sa anino ang kanilang kalaban. Ang kailangang gawin ng Illusion God Sacred Land ay sirain ang mga plano ng kanilang kaaway habang binabayaran ang pinakamaliit na presyo.
Sa loob ng ulap, Senior Twilight Valley, maghanda para sa counterattack. Ngumiti si Francis. Bago buksan ng Light Race Divine Kingdom, lahat sila ay nag-usap at nagplano ng isang diskarte. Bees. Ang kaliwang mata ni Francis ay nagsimulang tumibok ng eye intent, isang panaginip na liwanag na sumisikat. Kasabay nito, ang isang marka sa mga kaluluwa ng lahat ng mga mandirigma sa kanilang panig ay nagsimulang kumislap. Ito ang simbolo ng mata ng Diyos na inilagay ni Francis sa kanilang lahat. Isang kaluluwang enerhiya na maaaring sirain ang lahat ng sumabog mula sa mga marka ng mata ng Diyos na ito. Sa sandaling lumitaw ang soul energy na ito, ang pilak na liwanag ng bituin na tumagos sa kanilang mga kaluluwa ay agad na nawala, na nagpapahintulot sa kanilang soul intent na makabawi. Kasabay nito, biglang nagbago ang mundo, at ang presyon sa panig ng kaaway ay biglang tumaas. Ang timbang at space-time na enerhiya ay bumaba sa kanilang mga katawan, na nagtulak sa kanilang mga paglilinang kahit na mas mababa. Ito ang Light Race Divine Kingdom. Sa Twilight Valley dito, kaya niyang baguhin ang buong mundo at kontrolin ang oras at espasyo. Salungat na pag-atake. Sigaw ni Wu Heng. Naningkit ang mga mata ng lahat. Pinalakas ng enerhiya ng mundo, umatake sila ng may mas malaking lakas. Ang mga puwersa ng Illusion God Sacred Land ay nahuli sa mga biglaang pangyayaring ito. Nagawa ni Wu Heng na makalaban sa nakakabighaning lalaki. Mula dito, makikita kung gaano kalakas ang pressure sa panig ng kaaway. Ang biglaang pagbaligtad na ito ay naging sanhi ng pagniwi ng puwersa ng Illusion God Sacred Land. Panahon na para sa matandang katawan na ito na gumawa ng ilang trabaho. Biglang nagsalita ang matandang babae na asul ang buhok. Bees. Kumaway siya ng kamay, naghagis ng isang hanay na matagal nang inihanda. Sa gitna ng hanay na ito ay isang gininto ang jade na tel ang sutla. Kapag na-activate na ang array, nagsimulang tumagos ang malakas na enerhiya ng law sa dimensyon. Tuwang-tuwa ang nakakabighaning lalaki. Ano ang nangyayari? Humina ang boost mula sa dimensyon. May napansin si Wu Heng na kakaiba. Ang iba ay nasa parehong sitwasyon. Ang pagpapalakas ng kapangyarihan na ibinigay sa kanila ng banal na lahi ng banal na kaharian ay humina, pati na rin ang presyon sa kaaway. Ang Illusion God Sacred Land ay naglatag ng isang espesyal na hanay na nakakaapekto sa aking kontrol sa Light Race Divine Kingdom. Umalangaw-ngaw sa isipan ni Wu Heng, Francis, at ng iba pa ang boses ng Twilight Valley. Siyempre, ang espesyal na hanay na ito ay makakaapekto lamang sa isang limitadong lugar, hindi sa buong Divine Kingdom, ngunit ang lugar na ito ay sapat na upang masakop ang lugar ng labanan. Mukhang ang Illusion God Sacred Land ay dumating na napakahanda, bulong ni Francis. Kahit na ang asul na buhok na matandang babae ng Illusion God Sacred Land ay hindi pa nakikibahagi sa labanan, gumanap siya ng katulad na papel bilang Twilight Valley, na nakaimpluwensya sa labanan sa pamamagitan ng pag-apekto sa mundo. Ibinaling ni Francis ang kanyang mga mata sa gininto ang jade na tel ang sutla sa gitna ng hanay. Iyon ay isang fragment ng Space Ancestral Artifact. Nagningning ang mga mata ni Francis. Sa loob ng space-time robe, nanginag ang fragment ng Space Ancestral Artifact ni Francis. Malinaw na ang dalawang fragment na ito ay kabilang sa parehong Ancestral Artifact. Sa oras na ito, maraming figure ang lumulutang sa labas ng Light Race Divine Kingdom. Sir, kailan tayo mag-strike? Nag-message ang Diyos Lord Stellar Aspect. Nakapikit ang mga mata ni Lupin habang siya ay nagkalkula at nanghuhula. After a long time, nagsalita na rin siya. Walang nagmamadali. Kakasimula pa lang nilang lumaban. Wala sa magkabilang panig ang nakakonsumo ng maraming kapangyarihan. Sir, kung hindi natin ipapaalam sa Heaven Lord, hindi ba? May isa pang pag-aalala ang nasa isip ng Diyos Lord Stellar Aspect. Ang pinuno ng Heaven's Legacy Race ay ang Heaven's Legacy Race Heaven Lord, at kahit na natuklasan na nila ngayon ang Ninth God Eye, hindi nila ito iniulat. Sa orihinal na plano ng Heaven Lord ay hindi kasama ang Ninth God Eye. Ang hitsura ng Ninth God Eye ay nagkataon lang. Kahit na wala ang Ninth God Eye, tiwala ako na ang Heaven Lord ay magtagumpay pa rin, mahinahong sabi ni Lupin.
Bago ang pagpapakita ng Ninth God Eye, ang Heaven's Legacy race ay nakarating na sa mga huling yugto ng plano nito. Siyempre, pangunahing gusto niyang patayin si Francis upang ipaghiganti ang kanyang apo. Kung nalaman ng Heaven Lord ang tungkol sa bagay na ito, malamang nahuhulihin niya si Francis, hindi papatayin. Sa kabaligtaran, ang Ninth God Eye na ito ay isang napakalaking variable. Kung hindi natin ito magagamit para sa ating sarili, mas mabuting paksain ito upang hindi ito maka-impluwensya sa ating plano. Kung darating ang Heaven Lord na magtatanong, pananagutan ko ang lahat. Dagdag ni Lupin. Bahagyang gaman ang loob ng Diyos Lord Stellar aspect nang marinig ito ni Lupin. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Lupin na may matinding liwanag. Ang Illusion God Sacred Land ay magsisimula na sa susunod na yugto ng pag-atake nito. 1503. Sa loob ng Light Race Divine Kingdom, kumilos ang asul na buhok na matandang babae, na muling binaligtad ang takbo ng labanan. Nakabawi na ang mga puwersa ng Sacred Land at nagsimula ng counterattack. Ngunit ito ay simula lamang. Kayong lahat, pumasok sa labanan. Lumingon si Godlord Dreamcaller sa maraming half-step na Godlord at top class na sinaunang Diyos sa kanyang tabi. Nasa kanilang mga arrays na sila. Kung sabay silang umatake, makakapaglabas sila ng kahangahangang kapangyarihan. Kaboom! Ilang dosenang miyembro ang nagpatakbo ng tatlong malalaking hanay sa paglipat patungo sa larangan ng digmaan. Ang bawat hanay ay mayroong 7 o 8 eksperto sa antas na Sub-Godlord. Nang magtulungan silang ilabas ang kapangyarihan ng array, medyo mas malakas sila kaysa sa isang First Heaven Godlord. Nangangahulugan din ito na ang mga ekspertong ito na pumapasok sa larangan ay parang tatlong nangungunang First Heaven Godlord na sumali sa labanan. Ang lakas na ito ay sapat na upang agad na palawakin ang bentahe ng Sacred Land at pahintulutan itong durugin ang kalaban nito. Hayaan mo akong tingnan kung anong mga galaw mo. Nakatuon sa unahan ang magagandang mata ni Godlord Dreamcaller. Pinasok niya ang mga sinaunang Diyos na ito at kalahating hakbang na mga Lord sa labanan upang pilitin ang kanyang kalaban na kumilos. Bagamat malakas ang Sacred Land, teritoryo ito ng kaaway at hindi sila maaaring maging pabaya. Hindi minamaliit ng Diyos Lord Dreamcaller ang kanyang kalaban at napakaingat sa labanang ito. Hindi nataranta ang Giant God Race at Light Race nang makita ang tatlong hanay na ito na papalapit sa larangan ng digmaan. Sa ulap sa likod nila, ngumiti si Francis. Ikaw na ang pumasok sa field. Whoosh! 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 Kumalas ang kanyang space-time robe, kung saan lumitaw ang kanyang tatlong clone. Sa oras na ito, sina Kenzo, Winfred, at Wilfred ay pawang mga First Heaven Godlords. Si Winfred at Wilfred ay kamakailan lamang na pumasok at hindi pa lumahok sa isang malaking labanan. Ito ang perpektong pagkakataon para magalit sila. Thwish! Sumakay ang tatlo mula sa fog upang suportahan ang Light Race at Giant God Race. Ang tatlong ito ay lumilitaw na nalilito ang lalaking nakakulam. Ang tatlong ito ay wala sa kanilang mga intelligence report. Sa sandaling ito, ginamit ng tatlong clone ni Francis ang mga kakayahan ng kanilang eye bloodlines. Extreme Space Blade. Death Spear. Sword of Piercing Metal. Ang tatlong clone ay bumuo ng makapangyarihang eye bloodline techniques at inatake ang tatlong pormasayo na ipinadala ng Sacred Land. Lahat sila ay mga inapo ng God Eye. Naalarma ang lalaking nakakulam. Inakala pa niya na ang tatlong ito ay maaaring mula sa isang paksayon ng mga inapo ng God Eye, ngunit kailan kaya magkakaroon ng panahon ang Giant God Race o Light Race para magkaroon ng relasyon sa ganoong paksayon? Mayroon ba talaga silang mga kakampi na ganito? Hindi rin inaasahan ng Diyos Lord Dreamcaller na ang kanyang kalaban ay sasalungat sa ganoong paraan. Ang mga descendants of the Eight Great God Eyes ay karaniwang may manipis na mga bloodline, na ginagawa silang mas mahina kaysa sa mga inapo ng bloodline ng Illusion God Race. Gayunpaman, ang tatlong ito ay medyo mabigat, lalo na si Kenzo. Siya ang unang naging Godlord, at ang kanyang quasi-God Eye level na Eyes of Spacetime ay naglagay sa kanya na mas mataas kaysa sa iba. At ang kanilang mga kalaban ay mga grupo lamang ng mga sinaunang Diyos at kalahating hakbang na mga Panginoong Diyos na nagtipon sa hanay.
Ang hindi inaasahang hakbang na ito mula sa kanyang kalaban ay naging mas maingat sa Diyos Lord Dreamcaller, at nagpasya siyang maghintay at tingnan bago siya magbigay ng isa pang utos. Boom! Bang! Bumagsak! Ang tatlong inapo ng God Eye ay bawat isa ay may pinakamataas na kalidad na divine artifact, at sa kanilang mataas na antas ng Eye Bloodline Technique, hindi nagtagal ay nakuha nila ang kalamangan. Ang array ng Illusion God Race Ancient Gods at Half-Step Godlords ay paulit-ulit na itinulak pabalik. Nagkaroon pa si Kenzo ng oras na paminsan-minsan ay atakihin ang nakakabighani na lalaki at pigilan si Wu Heng. Twilight Valley, na kumokontrol pa rin sa puno ng oras, ay hindi napigil ang sumigaw, mabuti. Sa totoo lang, maaari niyang pakilusan ang antas ng kapangyarihan ng Diyos na Panginoon sa Divine Kingdom para sumali sa labanan, ngunit maabala nito ang kanyang sarili, na magiging sanhi ng pagkawala niya sa pakikibaka sa matandang babae na may asul na buhok. Ito ay para sa pinakamahusay kung kaya ni Francis ang mga plano ng kaaway sa kanyang sarili. Break. Isinaaktibo ni Kenzo ang kanyang pinakamataas na kalidad na divine artifact at ang kanyang Eyes of Spacetime, na bumubuo ng napakahaba at balingkinitang talim ng pilak. Whoosh! Bang! Sa sandaling lumitaw ang talim, tumagos ito sa kalawakan at agad na tumama sa isang hanay ng mga kalaban at nagkawatak-watek. Ang mga taong kumokontrol sa hanay ay agad na namutla, nagsusuka ng dugo habang nagmamadali silang umatras. Kung wala ang Porma Sion, natural na wala silang lakas para labanan si Kenzo. Patayin. Ang gwapong mukha ni Kenzo ay malamig, at ang kanyang mata ay pumipintig ng enerhiya. Isang maliit na talim ng space ang lumipad sa himpapawid. Kapla Ash. Isang rank 9 Ancient God ang agad na pinatay ng isa sa mga blades na ito, na hindi nakayanan ang anumang pagtutol. Sa kabilang panig, sina Wilfred at Winfred ay nangingibabaw din sa kanilang mga kalaban. Hindi magtatagal hanggang sa masira din nila ang mga arrays na sumasalungat sa kanila. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubos na pabor sa light race, ngunit wala sa kanila ang tila napakasaya. Ang susunod na bahagi ay hindi magiging ganoon kadaling harapin. Ibinaling ni Francis ang kanyang atensyon sa Godlord Dreamcaller. Ang Sacred Land ay mayroon pa ring Third Heaven God Lord Dreamcaller na naghihintay sa mga pakpak, at sa tabi niya ay mayroon pa ring 3 Second Heavens at isang First Heaven. Ang puwersa ng Diyos na Panginoong ito ay higit na nahihigitin ng banal na lahi ng banal na kaharian. Maaaring pigilan ni Francis ang Diyos Lord Dreamcaller, ngunit wala siyang magagawa laban sa ibang Diyos Lords ng Illusion God Sacred Land. Kaya, hindi pa rin makagalaw si Francis nang walang ingat. Kailangan niyang mapagod ng kaunti pa ang kanyang kalaban. Kapag nakaalis na siya, malamang napakilusan ng kaaway ang buong puwersa nito. Sa sandaling ito, boom! Ang lalaking nakasuot ng dilaw sa bahagi ng Sacred Land ay biglang sumugod upang salakayin si Kenzo. Itinaas niya ang kanyang mga palad, nagpaputok ng ilang madilim na dilaw na palad ng enerhiya na sumire sa mga pag-atake ni Kenzo. Sir, salamat sa pagligtas sa amin. Ang natitirang 4 na kalahating hakbang at mga sinaunang Diyos ay napuno ng pasasalamat habang nagmamadali silang umatras. Kung maglakas loob si Sir na makialam sa mga gawain ng Illusion God Sacred Land, hindi tayo magiging magalang. Sigaw ng lalaking nakadilaw na damit habang marahas niyang sinasalakay si Kenzo. Ang madilim na dilaw na mga palad ng enerhiya ay dumagundong pasulong, at sa tuwing madudurog ang mga palad na ito, sila ay magiging isang madilim na dilaw na fog na pumupuno sa lugar. Illusion Heaven Prison. Biglang bumuo ng spell ang lalaking nakadilaw na damit. Ang madilim na dilaw na fog ay agad na nasa ilalim ng kanyang kontrol at nagsimulang magsalubong kay Kenzo. Thwish! Naramdaman ni Kenzo na may mali at sinubukan niyang umiwas, ngunit huli na. Parami ng parami ang fog na nakakabit kay Kenzo, ang enerhiya ng illusion daw sa loob ay nakakaapekto sa kanyang mindset. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na soul intent ang lumabas sa katawan ni Kenzo. Ang soul intent na ito ay likas kay Francis. Swish! Sa espiritual, hindi mabilang na mga kidlat ang umatake sa dilaw na fog na pinawi ito. Ano? Agad na umatras ang lalaking nakasuot ng dilaw, nakaramdam ng panganib mula sa soul intent na ito.
Ngunit sa parehong oras, siya ay galit na ang kanyang pag-atake ay nasira. Kung hindi, napatay niya sana si Kenzo. Iyon na naman ang soul intent na iyon. Ngunit ang taong iyon na nagtatago sa likuran ay hindi nakikibahagi sa labanan. Ang layunin ba nila ay ilabas ang labanan? Nagdilim ang ekspresyon ng Diyos Lord Dreamcaller, at pagkatapos ay sumigaw siya, "Marami ka, pumasok ka dyan." Muli siyang nagutos ng malawakang pag-atake. Gusto niyang makita kung anong plano ang mga kalaban niya sa pagkakataong ito. Kasabay nito, nagsimulang kumislap ang mga mata ng dalawang Second Heaven Godlords at isang Peak First Heaven Godlord sa gilid ng Godlord Dreamcaller. Sa wakas oras na ba para magsikap ng kaunting lakas? Ngumiti ang matandang babae na may asul na buhok. Maliban sa Godlord Dreamcaller, lahat ng iba pang miyembro ng Illusion God Sacred Land ay ipinadala sa away. Ang malakas na puwersang ito ay higit pa sa kayang harapin ng puwersa ng Light Race Divine Kingdom. Ang tanging pagpipilian ay ang umatras. Sa loob ng ulap, nakita na ba niya ako? Iniisip ni Francis. Sa simula pa lang, sinubukan na niyang ilabas ang labanan at pagod ang kalaban. Pagkatapos ng lahat, ito ang banal na kaharian ng banal na lahi, kaya ang kanyang sariling mga puwersa ay maaaring makabawi ng mas mabilis. Ngunit nakita ng Diyos Lord Dreamcaller ang planong ito at naglunsad ng malakas na pag-atake. Kung hindi nakikialam si Francis ngayon, maaari lamang silang umatras. Pagkatapos ng lahat, ang puwersa ng kalaban ay mas malakas sa pangkalahatan. Umalis. Biglang tumawag si Francis. Ang Giant God Race, Light Race, at ang mga clone ni Francis ay naglagay ng nakakatakot na ekspresyon at nagsimulang tumakas. Iyon lang ba? Napangiti si Godlord Dreamcaller. Akala niya ay magkakaroon pa sila ng ilang trump card, ngunit sa huli, umatras lang sila. Pagkatapos nila, huwag hayaan ang isa man. Sigaw ni Godlord Dreamcaller. Ang maraming mga eksperto ng Illusion God Sacred Land ay nagsimulang humabol. Ngunit ang Diyos Lord Dreamcaller ay nanatili sa likuran, pinagmamasdan ng buong larangan ng digmaan, handang tumugon sa anumang hindi kilalang mga variable. Whoosh! 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 Si Wu Heng, ang Grand Elder, ang Diyos na Panginoon Casper, at ang iba pa ay umatras lahat sa makapal na ulap. Ang mga puwersa ng Illusion God Sacred Land ay dumating sa pagtugis. Hayaan mo ako. Biglang sumugod si Francis. Sa harap ng napakalaking puwersa ng kaaway na ito, ang tanging pagpipilian niya ay ang personal na makialam o umatras, ngunit hindi maaaring umatras si Francis. Ito ay isang paraan lamang upang lituhin ang kanyang kaaway. Ang tunay niyang pinili ay mag-strike. At kinailangan ni Francis na mahuli ang kanyang kalaban at bigyan sila ng matinding suntok na lumiit sa puwang sa lakas. Kaya, hindi napigilan ni Francis. Pangarap. Ang origin energy sa kaliwang mata ni Francis ay tumalsik, ang panaginip na ambon ay bumubulusok sa nakapaligid na rehiyon. Ang ikasyam na mata ng Diyos, Francis. Ang nakakabighaning lalaki, si Godlord Dreamcaller, at lahat ng iba pa ay nagulat na tumawag. Ang layunin nila sa operasyong ito ay walang iba kundi ang Ninth God Eye, at ngayon, sa wakas ay lumitaw na ito. Ngunit ito ay masyadong biglaan. Umalis. Naramdaman ni Godlord Dreamcaller na may mali at agad na sumigaw. Pero medyo late pa rin dumating. Bees. Lahat ng bagay sa paligid ng Francis para sa isang tiyak na distansya ay natatakpan ng parang panaginip na mga kulay. Sa sandaling ito, ang kalagayan ng lahat ay biglang bumagsak, at lahat sila ay hindi maipaliwanag na parang nasa panganib. Maging ang mga miyembro ng Light Race at Giant God Race ay nagkaroon ng ganitong sensasyon. Patayin. Iniabot ni Francis ang isang kamay, ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip ay bumubuhos sa isang tiyak na pag-iisip. Isang kakaibang enerhiya ang bumaba sa mundo. Whoosh! Ang katawan ng isang First Heaven God Lord of the Illusion God Sacred Land ay hindi maipaliwanag na naglaho. Kasabay nito, ang isang pangalawang Heaven God Lord sa tabi niya ay naging malabo at malabo. Hindi. Sinubukan ng ikalawang langit na Panginoong Diyos ang kanyang makakaya na labanan, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang bunga. Whoosh! Nawala rin ang kanyang katawan.
Ilang half-step godlords at ancient gods sa tabi niya ay nawala rin na parang mga bula. Ang dreamification ni Francis ay isang kakayahan sa lugar. Siya ay nagkaroon ng kanyang sariling mga puwersang umatras upang maisagawa niya ang pinakamataas na epekto ng kakayahang ito sa pinakamaikling panahon na posible. Ito ay upang ang kaaway lamang ang natitira sa kanyang larangan ng pangitain. At ang kanilang pag-urong ay naging dahilan din ng pagkawala ng kanilang bantay ng mga kaaway. Ito. Anong nangyayari? Ang kakilakilabot na eksenang ito ay ang lahat ng miyembro ng Sacred Land ay nanginginig sa takot. Sa isang iglap, wala pang kalahati ng sub-godlord forces na dinala ng Sacred Land ang napatay. Dalawang First Heaven Godlord ang napatay, gayon din ang isang Second Heaven Godlord. Ito ba ang kakayahan ng Ninth God Eye? Nanginginig ang boses ng nakakabighaning lalaki, at bigla niyang napagtanto na nagiging malabo na ang sariling katawan. Ay hindi. Agad niyang sinimulan na sunugin ang kanyang bloodline energy at umatras. Tumigil ka. Sa sandaling ito, biglang sumingit ang Diyos Lord Dreamcaller mula sa likuran. 1504. Ang biglaang pag-atake ni Francis ay nahuli sa mga miyembro ng Sacred Land na hindi nakabantay. Bukod dito, ang kakayahan ng dreamification ay nagulat at natakot sa kanila na naging mas epektibo. Tumigil ka. Ang Diyos Lord Dreamcaller, na hindi gumagalaw sa buong oras na ito, ay hindi na makaupo. Kumpiyansa siya na ang mga kakayahan ng Ninth God Eye ay hindi masyadong walang katotohanan. Kung hindi, ginamit ni Francis ang mga ito sa simula pa lang para lipulin silang lahat. Sa pagpasok sa hanay ng dreamification, napagtanto ng Diyos Lord Dreamcaller na ang kanyang illusion god race bloodline at low energy ay may kakayahang labanan ang kakaibang enerhiya. Huwag magpanik. Ang kakayahan ng Ninth God Eye ay maaaring labanan. Sigaw ni God Lord Dreamcaller. Ang Diyos Lord Dreamcaller ay nagtataglay ng makabuluhang impluensya sa sagradong lupain, at ang kanyang mga salita ay may nakapapawi na epekto, na nagpakalma sa kanyang nataranta at natatakot na mga nasasakupan. Sa sandaling naunawaan nila ang pamamaraan, nagsimula silang labanan ang pangarap ni Francis. Gayunpaman, nagtagumpay na si Francis sa pagharap sa Illusion God Sacred Land ng isang matinding dagok. Kahit papaano, nabawasan niya ng husto ang puwang sa lakas. Salungat na pag-atake. Tumawag si Francis. Ngayon, habang ang Illusion God Sacred Land ay medyo natatakot at hindi mapalagay, ay ang pinakamagandang sandali para mag-counterattack. Pinuntahan niya ang Diyos Lord Dreamcaller. Siya lamang ang may kakayahang gawin ito sa kanyang panig. Kaya pala ikaw lang ang nasa ulap. Tumawa si God Lord Dreamcaller. Siya ay nag-isip-isip sa buong panahon kung gaano karaming mga eksperto o bitag ang maaaring maitago sa hamog, ngunit ito ay lumabas na, nang ilunsad niya ang kanyang malawakang opens iba, si Francis lamang ang lumitaw. Kahit na si Francis ay nagdulot ng malaking pagkatalo sa Illusion God Sacred Land sa kanyang biglaang pag-atake, kahit papaano ay alam na nila ngayon kung gaano karaming mga kalaban ang mayroon. Sa sitwasyong ito, ang Illusion God Sacred Land ay mayroon pa ring kalamangan. Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Hindi nag-aksaya ng oras si Francis sa pakikipag-usap. Ang enerhiya ng Primal Chaos sa kanyang kamay ay natipon sa isang maitim at mabigat na espada na dumadagandong sa enerhiya ng Tribulation Lightning. Sa isang indayog ng espada, nagpakawala siya ng malakas na pressure at lakas ng kanyang space-time law sa God Lord Dreamcaller. Agad niyang inalis ang kanyang pagwawalang bahala. Si Francis ay hindi lamang may makapangyarihang mata ng Diyos. Siya mismo ay napakalakas at nagtataglay ng mga kakilakilabot na pamamaraan. Bahagyang lumayo si God Lord Dreamcaller, iniwasan ang mga pag-atake ni Francis. Kasabay nito, ang isang limang kulay na laso ay lumitaw sa kanyang kamay. Woo! Ang laso, na naglalabas ng limang kulay at nagdadala ng kahangahangang banal na kapangyarihan, ay pumulupot kay Francis. Ngunit mabilis at maliksi si Francis, umiiwas sa unang pag-atake. Medyo mabilis ka. Bahagyang ngumiti si God Lord Dreamcaller at saka agad na pinalaki ang kanyang kapangyarihan. Boom! Swish! Swish! Ang limang kulay na laso ay nahati sa limang maliwanag na laso na umatake kay Francis.
Sa sitwasyong ito, kahit si Francis ay nahirapang umiwas maliban kung tumakas lang siya. Patayin. Sinimulan ni Francis na laslasin ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Ilang alon ng Primal Chaos Tribulation Lightning Energy ang bumangga sa 5 maliliwanag na ribbons. Ang kakilakilabot na bagyo ng enerhiya na nilikha ng labanan na ito ay nagpaatras sa lahat. Sa unang sagupaan, natiyak ni Francis na ang Godlord Dreamcaller ay mas malakas pa sa Godlord Golden Emperor. Ang layunin ng kaluluwa ng Diyos Lord Dreamcaller ay mabigat, siya ay sanay sa Soul Dao, at ang kanyang mga pag-atake ay matulin at maliksi. Gayunpaman, si Francis ay naging mas malakas mula noon. Sa isang one-on-one, ganap niyang kayang labanan siya. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalagang problema ay kung paano manalo. Dahil ang Godlord Dreamcaller ay mas malakas kaysa sa Godlord Golden Emperor, ang pagpatay sa kanya ay medyo mahirap. Ibinaling ni Francis ang kanyang mga mata sa iba pang nag-aaway sa paligid at sa asul na buhok na matandang babae sa di kalayuan. Boom! Bang! Bumagsak! Ang mundo ay nanginig, at ang magulong banal na kapangyarihan ay tumakbo ng laganap habang ang mga miyembro ng magkabilang panig ay nakikipaglaban. Nagawa ni Francis na magdulot ng malaking pagkatalo sa biglaang paggamit ng kanyang God Eye, ngunit ang magkasalungat na panig, bukod sa 2 Third Heaven Godlords at ang nakakabighaning tao, mayroon pa ring 3 Second Heaven Godlords at 1 First Heaven Godlord. Sa oras na ito, ang Grand Elder ng Giant God Hall at ang 3 clone ni Francis ay nakikipag-ugnayan sa 3 Second Heaven Godlords, ngunit medyo nahihirapan pa rin sila. Ang nakatutuwang lalaki ay hinarap ni Wu Heng, at ang iba ay ipinasa sa mga inapo ng Light Race. Ngunit sa huli, ang Illusion God Sacred Land ay mayroon pa ring malaking kalamangan. Anak, may oras ka pa bang mag-alala sa iba habang inaaway ako? Naging yelo ang mukha ni Godlord Dreamcaller. Napilitan siyang aminin na si Francis ay mas malakas kaysa sa kanyang hinulaang, ngunit gayunpaman, para kay Francis na magambala sa iba pang mga laban ay isang pagpapakita ng tahasang pagwawalang bahala na sa tingin niya ay lubos na nakakahiya. Malamig na bumantong hininga si Godlord Dreamcaller, isang malakas na sinaunang bloodline na lumabas sa kanyang katawan. Ang katawan ni Godlord Dreamcaller ay agad na naging ethereal, ang ibabaw nito ay natatakpan ng isang rainbow glow na nagbigay sa kanya ng sobrang misteryoso at marangal na aura. Hindi lamang iyon, isang piraso ng malakristal na yelo ang lumitaw sa kanyang kamay na naglabas ng nakakatakot na lamig. Sa sandaling lumitaw ang ice crystal na ito, ang nakapaligid na rehiyon ay natatakpan ng manipis na sheet ng hamog na nagyelo. Ang fragment ng ancestral artifact. Naningkit ang mga mata ni Francis. Mamatay. Inipon ni Godlord Dreamcaller ang kanyang bloodline energy at pinasulong ang fragment ng ancestral artifact. Pangunahing nilinang ng Diyos Lord Dreamcaller ang Dream Law, at hindi siya nababagay sa kalikasan ng fragment na ito. Gayunpaman, ang mga fragment ng ancestral artifact ay napakabihirang, at hindi tulad ng makakakuha siya ng isa na may parehong katangian. At kahit na iba ang katangian ng fragment ng ancestral artifact, mas malakas pa rin ang mga fragment ng ancestral artifact kaysa sa mga divine artifact na may pinakamataas na kalidad. Gaano kabangges? Sumikip ang mukha ni Francis habang paulit-ulit niyang ibinaba ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword, ngunit nabigo siyang pabagalin ang singil ni Godlord Dreamcaller. Whoosh! Nagsimulang umatras si Francis. Sa malayo. Hey! Maaaring mayroon siyang 9th God Eye, ngunit ang kanyang cultivation level ay napakababa pa rin. Paano siya makakalaban sa Godlord Dreamcaller? Ang asul na buhok na matandang babae ay nagpatuloy sa pagpapatakbo ng kanyang hanay habang pinagmamasdan niya ang larangan ng digmaan. Bagamat pareho silang Third Heaven Godlords, ang Godlord Dreamcaller ay talagang mas malakas, kahit na siya ay technically junior ng matandang babae. Ito lang ba ang kakayahan ng 9th God Eye? Kinokontrol ng kanang kamay ni Godlord Dreamcaller ang 5 laso na umaatake kay Francis mula sa iba't ibang anggulo habang ang ice crystal sa kanyang kaliwang kamay ay naglalabas ng walang katapusang enerhiya ng ice law para hadlangan ang paggalaw ni Francis. Kung hindi dahil may time law si Francis at maaaring makaapekto sa Godlord Dreamcaller, nahuli na sana siya.
Habang nakikipaglaban sila, si Francis at Godlord Dreamcaller ay palapit ng palapit sa matandang babae na may asul na buhok. Primal Chaos Lightning Vortex. Biglang ginamit ni Francis ang kanyang defensive skill. Ang enerhiya ng Primal Chaos sa paligid niya ay lumikha ng isang itim na globo na pumutok sa enerhiya ng Tribulation Lightning. Manem. Mayroon kang defensive skill ng ganitong level. Natural na masasabi ng Godlord Dreamcaller na ang Primal Chaos Lightning Vortex ni Francis ay napakakakaiba. Teka. Nagpapanggap lang siya na hindi ko siya kapareha. May na-realize bigla si Godlord Dreamcaller. Kung si Francis ay may ganitong antas ng defensive skill, magagamit niya ito sa simula pa lang. Hindi na kailangang itulak sa ibang lugar. Ang tanging paliwanag ay gusto ni Francis na pumunta rito. Ay hindi. Sinulyapan ni Godlord Dreamcaller ang kalapit na matandang asul na buhok at agad na nagkaroon ng masamang pag-iisip. Agad niyang pinashoot ang 5 laso patungo sa itim na globo. Swish! Ang Primal Chaos Lightning Vortex ay nagpakawala ng parehong Tribulation Lightning at Primal Chaos na enerhiya ng sabay-sabay, ang isa ay sumisira at ang isa ay lumalamon. Ang Godlord Dreamcaller ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, mas malakas kaysa sa Godlord Golden Emperor. Ang Primal Chaos Lightning Vortex ay hindi nakatiis sa kanyang mga pag-atake at nagsimulang mag-deform. Ngunit sa loob ng Primal Chaos Lightning Vortex, hindi pinansin ni Francis. Ang kanyang kaliwang mata ay nakatingin sa hanay na nasa ilalim ng kontrol ng matandang babae. Mawala. Ang kaliwang mata ni Francis ay nakatuon sa isang partikular na kritikal na bahagi ng formation. Habang nagsimulang umikot ang kanyang origin energy at thought power, nakabuo siya ng matatag na ideya. Sa isang iglap na-activate ang kakayahan ni Francis sa realization. Bang! Hiss! Ang bahagi ng core ng array ay nawala na lang, na humahantong sa buong array sa pagkagulo. Isang malakas na backlash ang sumabog mula sa loob. Pumalakpak. Pumalakpak. Napaatras ng ilang hakbang ang matandang babae, tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga labi. Kasabay nito, isang gray na streak ang bumaril sa gitna ng array. Swish! Ang kulay abo na guhit ay agad na umabot sa gininto ang jade na telang sutla at pagkatapos ay naging isang makinis na kulay pilak na kulay abo na pusa na tusong ngumiti. Hindi, ang aking ancestral artifact fragment. Sigaw ng matandang babae. Itinaas ng maliit na paws ang magnanakaw ang kanyang mga kuko na nagpakawala ng lakas ng silang. Matapos pahinay ng fragment ng ancestral artifact, inagaw nito ito at binaril palayo. Magandang trabaho, munting paws ang magnanakaw. Hindi mapigilan ni Francis ang mapangiti. Ang kanyang layunin ay tagumpay, at dahil ang Diyos Lord Dreamcaller ay mahirap patayin, kailangan niyang magsimula sa ibang lugar. Ngayon, ang array ay nawasak at ang space-type na fragment ay ninakaw. Isang invisible energy ang biglang nawala sa dimensyon. Kasabay nito, nagsimulang bumalik ang kontrol ng Twilight Valley sa Divine Kingdom. Ang mga puwersa ng Illusion God Sacred Land ay muling nagdurusa sa ilalim ng matinding pressure ng mundo habang ang mga puwersa ng Light Race Divine Kingdom ay tumanggap ng malaking tulong sa lakas. Francis! Gumawa ka talaga ng kasuklam-suklam na plano. Ang Diyos Lord Dreamcaller ay nagngangalit, ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Walang sinabi si Francis. Sumabog ang kanyang katawan sa lakas ng Primal Chaos nang maalis niya ang 5 ribbons ng Godlord Dreamcaller. Kahit na ang Godlord Dreamcaller ay isang Third Heaven Godlord, medyo pinigilan pa rin siya sa loob ng Light Race Divine Kingdom. Gayunpaman, pinili pa rin ni Francis na hindi direktang makipag-away sa Godlord Dreamcaller. Swish! Gamit ang kanyang space-time law, bumalik si Francis sa pangunahing larangan ng digmaan bilang isang bahid ng Silverlight. Ngayong nasira na ang hanay ng Illusion God Sacred Land, lahat ng miyembro nito ay muling pinipigilan ng husto. Kahit na mayroon silang kalamangan sa mga numero at paglilinang, ang mga puwersa ng Light Race Divine Kingdom ay unti-unting nagsisimulang magtagumpay. Sa sandaling ito, humampes si Francis. Ang target niya, ang lalaking nakakabighani. Hindi. Ang nakakabighaning lalaki ay natatakot pa rin sa Ninth God ay ni Francis.
Ngayong inaatake siya ni Francis, na nagang takot sa kanyang isipan. Primal Chaos Lock. Si Francis ay nagpakawala ng mabigat na Primal Chaos na enerhiya at pinagdikit ang kanyang mga kamay. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay agad na napalitan ng hindi mabilang na magulong agos na pumaligid sa lalaki at nagsimulang umatras. Boom! Kinawayan ng lalaki ang kanyang silver fan, nagpakawala ng sunod-sunod na silver ungol, ngunit ang Primal Chaos ni Francis ay hindi natinag at patuloy na binawi. Medyo nasugatan na ang nakakabighaning lalaki, at ngayon, sa pagpigil sa kanya ng Divine Kingdom, hindi na niya kayang lumaban sa Primal Chaos Lock at sa huli ay nahuli siya sa loob. Mamatay! Ikinuyom ni Francis ang kanyang kanang kamay, at ang magulong daloy ng enerhiya ay lalong humigpit. Bilang karagdagan, nagsimula silang kumalusko sa enerhiya ng Tribulation Lightning. Boom! Bang! Sa ilalim ng enerhiya ng Primal Chaos at enerhiya ng Tribulation Lightning, ang nakakabighaning tao ay napawi. Tinitigan ni Francis ang punto ng pagsabog, isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay bumaling siya sa Diyos Lord Dreamcaller, na humahabol. Ngayon, wala ka ng kapantay sa amin. Bahagyang ngumiti si Francis. Ngayon, ang kanilang panig ang nagkaroon ng kalamangan sa loob ng banal na kaharian ng banal na lahi habang ang kanilang mga kaaway ay mahigpit na nasupil. At sa pagkamatay ng pinakamataas na Second Heaven Godlord, si Wu Heng ay pinalaya na ngayon upang labanan ang iba. Sa mahabang panahon, ang Illusion God Sacred Land ay hindi maiiwasang matalo. 1505. Ang magandang mukha ni Godlord Dreamcaller ay napalitan ng masamang ngising. Malinaw na nakaramdam siya ng kawalan ng magawa. Patayin! Sigaw ni Francis. Hindi siya makapagpakita ng awa ngayon. Dahil nasa likurang paa ang kanyang kalaban, nararapat lamang na gamitin niya ang pagkakataong ito para mag-atake. Si Francis at ang iba pang miyembro sa kanyang panig ay sumulong. Boom! Bang! Umalingaw-ngaw ang mga pagsabog na nanginginig sa lupa sa pamamagitan ng Divine Kingdom. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang puwersa ng Illusion God Sacred Land ay dumanas ng matinding casualty. Umalis. Ang Diyos Lord Dreamcaller ay maaari lamang magbigay ng utos na ito. Wala na silang pagkakataong manalo. Ang tanging magagawa ng patuloy na pakikipaglaban ay ang pagdami ng kanilang mga nasawi. Ang mga puwersa ng sagradong lupa ay malapit ng umatras. Ang mga puwersa ng Light Race Divine Kingdom ay natural na hindi basta-basta hahayaan silang umalis at ipagpatuloy ang pagtugis. Habang tumatakas, nagsimulang magkaroon ng mga pinsala ang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land. Maging ang Diyos na si Lord Dreamcaller ay ilang beses na nasugatan sa mga pag-atake ni Francis. Ang asul na buhok na matandang babae ay isinantabi ang pagpapanatili ng kanyang hanay at pinrotektahan ang iba, na ginawa ito upang ang aktwal na bilang ng mga namamatay ay napakaliit. Sa huli, ang mga puwersa ng Sacred Land ay sa wakas ay umatras sa puwang at naghahanda na upang makatakas sa banal na kaharian ng banal na lahi. Ngunit sa sandaling ito, ang puwang ay unti-unting nagsimulang maghilam, malinaw na nasa ilalim ng kontrol ng Twilight Valley. Bilasan mo at pigilan mo siya. Agad na tumawag si Godlord Dreamcaller habang nauuna siya. Sumunod sa likuran ang may asul na buhok na matandang babae, naghahanda na makipagtulungan sa Diyos Lord Dreamcaller upang pigilan ang pagsara ng puwang. Ngunit bago pa sila makalapit sa agwat ng dalawa. Kaboom! Isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang nagmula sa labas ng mundo. Ang banal na kapangyarihang ito ay lubhang nakakatakot na kahit ang dalawang Third Heaven Godlords ay nadama na sila ay nasa panganib. Hindi maganda. Bumalik ka. Ang Godlord Dreamcaller at ang asul na buhok na matandang babae ay nag-activate ng kanilang defensive skills habang nagmamadali silang umatras. Sa sandaling ito. Boom! Bang! Isang napakalaking alon ng puting divine power ang sumabog sa pagitan. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay may napakalawak na saklaw at winasak ang lahat ng nasa loob nito. Maging ang agwat sa banal na kaharian ng banal na lahi ay napilitang mapunit sa pagsabog na ito. Ang dalawang Third Heaven Godlords ng Sacred Land, kahit na sinubukan nilang ipagtanggol at umiwas, ay nagdusa pa rin ng matinding pinsala.
Sino ito? Ang dalawang Third Heaven Godlords ay nagsuka ng dugo, namumula ang kanilang mga mukha. Nakikita ng mga puwersa sa magkabilang panig ang labas ng mundo sa pamamagitan ng nakanganga na sugat sa gilid ng Divine Kingdom. Ang nakita nila ay isang sinaunang at marilag na barkong pandigma na kulay itim at kulay abo. Sa ibabaw ng barkong pandigma na ito ay isang napakalaking golden firing platform na natatakpan ng mga mahiwagang karakter ng Heaven's Legacy race at nagliliwanag ng nakakasilaw na liwanag. Malinaw na ang pag-atake ay nagmula sa platform ng pagpapaputok na ito. Apat na pagod na matatanda ang humarap sa pagpapaputok. Malinaw sa isang sulyap na lahat sila ay matandang halimaw na nabuhay ng hindi mabilang na taon. Legacy race ng langit. Parehong nabigla at nagalit si Godlord Dreamcaller habang nakatitig sa apat na matatanda sa barkong pandigma. Gayunpaman, ang apat na elder na ito ay binigyan lamang ng panandaliang tingin ang Diyos Lord Dreamcaller bago ibinaling ang kanilang atensyon kay Francis. Godlord Stellar Aspect. Nakilala ni Francis ang isa sa apat. Ang matanda na nakahawak sa pilak na tungkod ay walang iba kundi ang Godlord Stellar Aspect. Ngunit ang Diyos Lord Stellar Aspect ay nakaposisyon sa likuran. Ibinaling ni Francis ang kanyang mga mata sa isa sa mga nangungunang elder. Nakatitig din ang elder na ito kay Francis, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pananabik, galit, at nagngangalit na pagnanais na pumatay. Ang mga miyembro ng Light Race Divine Kingdom ay naalarma at natakot. Ang Heaven's Legacy race ay lumitaw na may dominanteng pasukan na ikinatakot nilang lahat. Maglalakas loob kang hampasin ang Illusion God Sacred Land. Biglang sumigaw si Godlord Dreamcaller. Ang Heaven's Legacy race ay umatake lamang kapag ang mga puwersa ng Sacred Land ay nakalapit sa puwang. Kung hindi sila naging maingat, kahit ang Third Heavens na tulad nila ay nasugatan ng husto. Dahil hindi makuha ng Illusion God Sacred Land ang Ninth God Eye, ipaubaya sa amin ang lahat. Hindi pinansin ni Lupin ang tono ng Diyos Lord Dreamcaller at nagsalita ng walang pakialam. Godlord Dreamcaller, ipinapayo ko sa iyo na umalis sa lugar na ito, kung hindi, ikaw ang magdadala ng mga kahihinatnan. Malamig na pagbabante ng Diyos Lord Stellar Aspect. Godlord Dreamcaller, umatras muna tayo. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maganda para sa atin. Payo din ng matandang babae na may asul na buhok. Ang Illusion God Sacred Land ay nakipaglaban pa lamang sa isang malaking labanan sa mga puwersa ng Light Race Divine Kingdom, at sila ay natalo pa at napilitang tumakas. Samantala, ang puwersa ng Heaven's Legacy race na biglang lumitaw ay nasa peak condition at naghanda pa nga. Ang pakikipaglaban sa kanila ay nagdudulot lamang ng gulo sa sarili. Ang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land ay unti-unting nagsimulang umatras sa gilid upang pagmasdan ang labanan mula sa malayo. Huling sulyap ni Lupin sa malayong puwersa ng Illusion God Sacred Land bago sila tuluyang binaliwala. Alam niya na ang Illusion God Sacred Land ay hindi pa ganap na sumuko, ngunit hindi rin nila kayang salakayin ang Illusion God Sacred Land ng walang provocation. Kung hindi, ang Ninth God Eye ay maaaring sumali sa Illusion God Sacred Land laban sa kanila. Hanggat hindi nakikialam ang Illusion God Sacred Land sa labanan, kaya nilang durugin ang lahat at mapatay ang Ninth God Eye. Francis, hindi ko alam kung paano ka nakatakas mula roon, ngunit iba ako. Ipapapatay kita dito mismo. Tinitigan ni Lupin si Francis, ang kanyang boses ay malamig at nakamamatay. Sa sandaling ito, maraming mga bilog na butas ang lumitaw sa itim at kulay abo na barkong pandigma, na kumikislap na may puting liwanag at naglalabas ng panganib. Umalis ka sa daan. Sigaw ni Francis. Ang mga inapo ng Banayad na lahi ay may kaunting pangunawa sa lahi ng pamana ng langit at agad na nagkalat. Swish swish swish. Kasabay nito, ang hindi mabilang na puting mga sinag ng liwanag ay bumaril mula sa barkong pandigma, na winasak ang lahat ng nasa kanilang landas. Ang buong kalangitan ay napuno ng mga sinag ng pagkawasak na ito. Gumamit ang lahat ng iba't ibang mga kasanayan sa bilis o mga diskarte sa pagtakas upang maiwasan ang salvo mula sa barkong pandigma. Sa wakas, natiis ng grupo ang unang volley mula sa Heaven's Legacy race. Hey! Ngayon ka lang dumaan sa isang major battle at naubos mo na lahat ng tricks mo.
Siguradong nasa dulo ka na ng lubod mo ngayon, di ba? Tinuya ng Diyos Lord Stellar Aspect. Iyon lang ang nakikita mo. Ni hindi namin ginamit ang lahat ng aming lakas laban sa Illusion God Sacred Land, mahinahong sagot ni Francis. Matagal na niyang hinulaan na ang lahat ng ito ay maaaring itinulak ng Heaven's Legacy Race, kaya palagi niyang pinipigilan ang kanyang lakas. Lahat, lumabas kayo. Pinaghiwalay ni Francis ang kanyang mga braso at lumikha ng spatial passage patungo sa kanyang Divine Kingdom. Swish! Swish! Ang unang lumabas ay ilang pulang figure. Sila ay ang Blood Flame Killens, at ang Blood Flame Killen Race Patriarch ay matagal nang nakarating sa antas ng God Lord. Itong maliliit na langgam lang. Ang Diyos na si Lord Stellar Aspect ay nasusuklam na sumagot. Ang mga Blood Flame Killen na ito ay may mga ordinaryong bloodline at mababang cultivation. Ang pinakamalakas sa kanila ay isang First Heaven God Lord lang. Ano kayang silbi ng mga ito? Ngunit ang Diyos na si Lord Stellar Aspect ay halos hindi pa nakakatapos magsalita nang lumitaw ang iba pang malalaking figure mula sa daanan. Ilang gintong leon na buwiter ang umungol sa kalangitan. Pagkatapos, lumitaw ang isang cavalcade ng mga sinaunang hayop na may iba't ibang hugis at kulay. Bagamat napakaliit na bilang lamang ang nakaabot sa God Lord level, karamihan sa kanila ay mga top class na eksperto ng sub-God Lord level. Kapag ang pangkat na ito ay natipon sa isang lugar, sila ay kumakatawan sa isang lubos na napakalaking kapangyarihan. Si Lupin, God Lord Stellar Aspect, at ang iba pang miyembro ng Heaven's Legacy Race ay medyo namangha. Dahil wala silang mahuhulaan tungkol sa ikasyam na mata ng Diyos, kahit na hindi nila inaasahan na magkakaroon ng napakaraming subordinate si Francis. Swish! Sa isang alon ng space-time robe, lumitaw ang isang napakalaking dragon na nababalutan ng itim na apoy, at sa ulo nito ay ang kakaiba at kakaibang paws ang magnanakaw. Sa sandaling ito, ang kabuuan ng paksayo ni Francis ay natipon dito. Ang light rays at wuhing ay tuwang-tuwa na tumingin kay Francis. Si Francis ay hindi nagsiwalat ng anuman dito sa kanila. Ngayon ay tila kaya pa nilang makipaglaban sa Heaven's Legacy Race. Sa di kalayuan, ang maraming miyembro ng Illusion God Sacred Land ay may mga kawili-wiling ekspresyon. Tulad ng inaasahan sa Ninth God Eye, hindi mo ito maiintindihan gamit ang common sense. Matapos ang kanyang unang pagkabigla, ang Diyos Lord Dreamcaller ay huminahon muli. God Lord Stellar Aspect, ihanda ang God Killer Cannon. Ang mga mata ni Lupin ay madilim at nag-iisip. Oo. Nagsimulang bumuo ng spell ang God Lord Stellar Aspect na kinokontrol ang golden firing platform sa tabi niya. Buzz! Bees! Lumitaw ang iba't ibang array sa paligid ng golden firing platform at dahan-daang nagsimulang lumiko. Ang platform ng pagpapaputok ay nagsimulang kumikislap na may mahinang ilaw habang nagsimulang mabuo ang napakalaking enerhiya. Patayin! Nagdilim ang mga mata ni Francis habang nag-uutos. Naranasan lang nila ang kapangyarihan ng God Killer Cannon. Ang mga pag-atake nito ay katumbas ng buong lakas na pag-atake ng isang Third Heaven God Lord. Gayunpaman, maaaring tumama ang God Killer Cannon sa isang napakalaking lugar. Bagamat kayang iwasan ng kanyang mga puwersa ang ordinaryong putok ng canyon mula sa barkong pandigma, napakababa ng posibilidad na makaiwas sa God Killer Cannon. Kill! Ang mga inapo ng light rays, mga sinaunang hayop, si Francis, at ang iba pang mga eksperto ay umangkas sa itim at kulay abong barkong pandigma. Dahil sa lakas ng kanilang pagsalakay, ang buong banal na lahi ng banal na lahi ay dumagundong at nanginginig. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang banal na kaharian na ito ay napakatibay, ito ay nalipol noong nakaraan ng labanang ito. Ang iba pang dalawang miyembro ng Heaven's Legacy Race ay kinuha ang kontrol sa barkong pandigma. Bees! Isang kulay abo na defensive barrier ang lumitaw sa paligid ng barkong pandigma. Kasabay nito, lumitaw ang mga pasukan sa magkabilang panig ng barkong pandigma. Whoosh! 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 6 na numero ang nasingil. Ang 6 na ito ay pawang Death God Guards, isang pagsasanib ng buhay at teknolohiya ng Automat. Ang pinakamahina sa kanila ay ang pangalawang langit na Panginoong Diyos habang ang pinakamalakas ay ang ikatlong langit.
Ang teknolohiya ng Automat at mga bloodline na itinanam sa loob ng mga ito ay ginawa silang isang puwersa na hindi maaaring maliitin. Boom! Bang! Bumagsak! Pinalibutan ng maraming miyembro ng puwersa ng Light Race Divine Kingdom ang barkong pandigma at nagpaputok ng malalakas na pag-atake. Kahit na ang Heaven's Legacy Race ay mayroon lamang 6 na mandirigma, lahat sila ay napakalakas. Bukod dito, ang mga kanya ng enerhiya ng barkong pandigma ay patuloy na nagpapaputok. Ang mga sinaunang hayop ni Francis ay nagdusa ng pinakamalaking casualty. Ngunit ang clone ni Francis na si Fernan ay may mata ng samsara ng buhay. Bagamat hindi mataas ang kanyang cultivation level, maaari niyang gamitin ang reincarnation art sa mga nasa ilalim ng God Lord level. Kung mas mababa ang antas ng paglilinang, mas madali silang muling mabuhay. Kaboom! Ang barkong pandigma ay biglang sumabog na may nakasisilaw na puting liwanag habang nagpaputok ang Godkiller Cannon. Isang napakalaking sinag ng liwanag ang bumaril pasulong. Dahil sa kakilakilabot na lakas ng pag-atake at malawak na lugar ng epekto, ang lahat ng miyembro ng puwersa ng Light Race Divine Kingdom ay nanginginig sa takot. God ay illusory oblivion. Natural na hindi hahayaan ni Francis na mangyari ito at i-activate ang kanyang kaliwang mata. Ang panaginip na ambon ay tumagos sa mundo. Ang lahat sa paningin ni Francis ay naging kulay abo at madilim, lahat maliban sa puting sinag, na naglabas ng nakakasilaw at parang panaginip na liwanag. Patayin! Umikot ang kanyang thought power habang pinapagana niya ang kanyang Dream Eye Bloodline technique. Nagsimulang kumalat ang puting sinag ng liwanag. Sa huli, walang sinaktan ng Godkiller Cannon. Isang makapangyarihang kakayahan ng Ninth God Eye. Nagulat si Lupin sa mata ni Francis. Boom! Bang! Bumagsak! Habang nagpatuloy ang dalawang panig sa kanilang matinding sagupaan, nagsimulang magpakita ng pinsala ang defensive barrier sa paligid ng Heaven's Legacy Race Warship. Nahihirapan din ang 6 na Death God Guards na palayasin ang malawakang pag-atake. Siyempre, ang panig ng Light Race Divine Kingdom ay dumaranas ng nakakagulat na pagkatalo. Sa di kalayuan, kinuha lahat ng puwersa ng Illusion God Sacred Land. Hindi ko akalain na si Francis ay magkakaroon ng napakaraming galaw. Siya ay tunay na makapangyarihan, at ang Heaven's Legacy Race ay hindi rin maaaring maliitin. Bulong ng Diyos Lord Dreamcaller. Kailan tayo gagawa ng ating paglipat? Unti-unting bumalik sa normal ang maputlang kutis ng matandang asul na buhok, at nagbigay siya ng nakakatakot na ngiti. Matagal nang nahulaan ng Illusion God Sacred Land na ang balita sa Ninth God Eye ay sinadyang ilik ng Heaven's Legacy Race, at inaasahan nila na ang Heaven's Legacy Race ay maupo sa gilid at maghintay na umani ng ani. Maghintay ka pa. Medyo nasugatan talaga ako ng Godkiller Cannon na iyon. Isang kaakit-akit na ngiti ang ginawa ni God Lord Dreamcaller. Kasabay nito, ang iba pang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land ay nagsimulang gumaling, ang kanilang mga aura ay lumakas ng husto, at ilang mga tao na nawala ng malay mula sa kanilang mga pinsala ay biglang nagising. Para bang ang lahat ng ito ay peking isang gawa. 1506. Maghintay ka pa. Medyo nasugatan talaga ako ng Godkiller Cannon na iyon. Isang kaakit-akit na ngiti ang ginawa ni God Lord Dreamcaller. Kasabay nito, ang iba pang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land ay nagsimulang gumaling, ang kanilang mga aura ay lumakas ng husto, at ilang mga tao na nawala ng malay mula sa kanilang mga pinsala ay biglang nagising. Ang ilan sa mga miyembro ay biglang tumaas ng higit sa kalahating antas ang kanilang mga paglilinang. Para bang ang lahat ng ito ay peking isang gawa. Ang ika-13 na ranggo na Illusion God Race ay napakahusay sa disguise. Maaari pa nilang gayahin ang soul energy at bloodline energy. Ang pagpapanggap na nasugatan ay napakadali din. Ang gayong pagbabalat kayo ay nilikha ng hakbang-hakbang. Pagkatapos ng bawat sagupaan, magpapanggap sila ng pinsala, at ang mga pinsalang ito ay madaragdagan sa paglipas ng panahon, na nagpapahirap na mapansin ang anumang kakaiba. Para sa ating counterattack, kailangan nating walisin ang lahat sa isang welga. Hindi tayo maaaring magpabeya. Isang malas at tusong liwanag ang lumitaw sa mga mata ni God Lord Dreamcaller. Tunay na matalino ang My Lady.
Bagamat ginamit kami ng Heaven's Legacy Race bilang kanilang taliba, nagkunwari kaming natalo at pinilit silang lumabas. Ang aming mga posisyon ay inilipat na ngayon, kasama kami na nakatayo sa gilid upang umani ng ani, sabi ng lalaking nakadilaw na damit. Ngumiti si Godlord Dreamcaller at tumango. Talagang magiging mahusay kung ang lahat ay naaayon sa plano. Sa proseso, ang trump card na inihayag ni Francis ay nagulat sa kanya, na humantong sa Illusion God Sacred Land na magkaroon ng mas maliit na puwersa na natitira kaysa sa kanyang hinulaan. Ngunit wala sa mga ito ang naging problema. Malamang na naubos na ng puwersa ng Ninth God ay ang lahat ng nasa kanila. Ang labanan ay napakatindi, at sa ibabaw, tila ang Heaven's Legacy Race ay ang mahirap na panig, ngunit ang Diyos Lord Dreamcaller ay hindi naniniwala na ito talaga ang mangyayari. Sa kanyang pananaw, ginamit ng Ninth God Eyesight ang bawat trick sa kanilang bag habang ang Heaven's Legacy Race ay nanatiling medyo misteryoso at hindi maarak. Boom! Bang! Sa wakas ay nabasag ang itim at kulay abo na barrier ng pandigma. Gayunpaman, ang pagsira sa hadlang na ito ay nagkaroon ng malaking halaga para sa panig ni Francis. Primal Chaos Tribulation Lightning Slash. Tinarget ni Francis ang Golden Firing Platform at naglaslas. Ang napakalaking platform ng pagpapaputok na ito ay nagdulot ng isang napakalaking banta. Hanggat nabigyan ito ng sapat na lakas at oras, maaari itong magpaputok ng napakalakas na pag-atake. Ikasyam na mata ng Diyos, talagang minamaliit ka ng matandang ito, ngunit walang saysay ang lahat ng iyong pakikibaka. Napaungol si Lupin, at pagkatapos ay inilabas niya ang isang braso, nagpaputok ng isang pagsabog ng divine power. Boom! Bang! Ang Primal Chaos Tribulation Lightning Bolt ng enerhiya ni Francis ay nabura. Third Heaven. Batay sa strike na ito, nakita ni Francis kung anong antas ng cultivation mayroon ang pinunong ito. Ito ay perpekto. Ang Giant God Race, Light Race, at ang Ninth God ay nandito lahat. Ngayon, personal kung maipaghiganti ang apo ko. Habang sumisigaw si Lupin, lumipad siya sa hangin, pinalabas ang presyon ng isang Third Heaven. Ang Heaven's Legacy Race ay hindi bihasa sa labanan, ngunit iyon ay kung ihahambing lamang sa iba pang nangungunang 10 sinaunang karera. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa pakikipaglaban, ang Heaven's Legacy Race ay hindi bababa sa maihahambing sa mga karera sa paligid ng nangungunang 40. Apo. Isang bakas ng pagkalito ang lumitaw sa mga mata ni Francis, ngunit mabilis niyang naalala ang mga salita ni Bang Hui sa kanya. Pinatay ni Francis si Yu Heng, na tila po ng isa sa mga elder ng Heaven's Legacy Race. Ang elder na ito ay nananawagan para sa kamatayan ni Francis sa buong panahon, ngunit ang Heaven Lord ay tumanggi. Biglang naunawaan ni Francis kung bakit ang miyembro ng Heaven's Legacy Race na ito ay may labis na pagkamuhi sa kanya. Kasabay nito, mas naging maingat si Francis. Ang bloodline ng sinaunang lahi ni Yu Heng ay nag-iwan ng matinding impresyon sa kanya. Kaya, paano ang nakatatanda ni Yu Heng? Mayroon din ba siyang makapangyarihang bloodline? Sa sandaling ito, itinulak ni Lupin ang isang palad. Isang malawak na gininto ang palad ng enerhiya, kasing solid at natatakpan ng maraming sinaunang imahe, na sumugod pasulong, na puno ng napakagandang aura. Tulad ng inaasahan, hindi ito normal. Agad na nalaman ni Francis na si Lupin ay hindi isang simpleng karakter. Primal Chaos Tribulation Lightning Slash. Si Francis ay bumuo ng isa pang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword sa kanyang kabilang kamay at iniwagayway ang magkabilang espada. Boom! Bang! Bumagsak! Isang alon ng Primal Chaos Tribulation Lightning na enerhiya ang sunod-sunod na umuungol pasulong, sinasabog ang gintong palad. Ang Primal Chaos Energy ni Francis ay nasa antas ng Third Heaven God Lord's Divine Power, at lalo lang itong lumakas pagkatapos magdagdag ng Tribulation Lightning Energy. Ngunit si Lupin ay hindi ang iyong pangkaraniwang Third Heaven God Lord. Sa sagupaang ito, naramdaman ni Francis na si Lupin ay mas mataas sa God Lord Dreamcaller. Mukhang nakahanap ka ng napakahusay na legacy ng Heaven Mending Race. Naningkit ang mga mata ni Lupin. Swish! Isang kumikinang na gintong fragment ang lumitaw sa kanyang kamay.
Sa sandaling ito ay lumitaw, ito ay nagpakawala ng isang nakasisilaw at matalim na ningning na nakakuha ng atensyon ng lahat sa larangan ng digmaan. Ang fragment ng ancestral artifact na may metallo. Bahagyang lumabo ang ekspresyon ni Francis. Nauna nang gumamit ang Godlord Dreamcaller ng isang fragment ng ancestral artifact na hindi tumutugma sa batas na pangunahing nilinang niya, ngunit malinaw na perpektong tugma si Lupin para sa fragment ng ancestral artifact na kinuha niya. Thuish. Isang gininto ang talim na kasing ninipis ng pakpak ng cicada at kasing kinis ng salamin ang nagsimulang walisin patungo kay Francis. Sa isang gininto ang kislap ng liwanag, ang gininto ang talim na ito ay tila nasa harap mismo ng kanyang mga mata, ang bilis nito ay mas mabilis kaysa sa Primal Chaos Divine Sword Eye Bloodline technique ni Francis. Agad na na-activate ni Francis ang dalawang fragment ng ancestral artifact sa spacetime robe na nagpakawala ng blade ng spacetime energy. Swish! Hiss! Ang dalawang napakabilis at nakakapinsalang pag-atake na ito ay agad na nagbanggaan. Ang malakas na enerhiya ng batas ay nagpadala ng mga ripple sa buong mundo na pinipilit ang mga kalapit na mga mandirigma na ay back up. Hindi maganda. Hindi maarok ang Heaven's Legacy Race Elder na ito. Kahit na ang lakas na ipinakita ng Heaven's Legacy Race Elder na ito ay hindi mas malakas kaysa sa Godlord Dreamcallers, ito ang Heaven's Legacy Race. Hindi sila maaaring maliitin. Tumingin si Francis sa paligid niya at sinubukang mag-isip ng paraan para mabilis na malutas ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, ang diskarte ng Heaven's Legacy Race ay napakamaingat at kakaunti ang mga bahid na makikita. Ang dalawang miyembro ng Heaven's Legacy Race ang may pananagutan sa pagkontrol sa barkong pandigma, at kahit na nasira ang defensive barrier, maaari pa rin itong ihanda. Ang Godlord Stellar Aspect ang namamahala sa Godkiller Cannon, na nagdulot ng sarili nitong malaking banta. Ang huli ay si Lupin, na sadyang hindi maarok. Dahil iyon ang kaso, ito lang ang magagawa ko. Ibinaling ni Francis ang kanyang mga mata sa malayong illusion God Sacred Land. Boom! Bang! Bumagsak! Nagpatuloy ang labanan, at unti-unting nawala si Francis laban kay Lupin. Kung tutuusin, talagang hindi siya katapat ni Lupin maliban kung ginamit niya ang iba pa niyang trump card. Kaya, ipinagpatuloy ni Francis ang kanyang kapangyarihan, kahit na hinayaan ang kanyang sarili na itulak sa panganib at magtamo ng ilang magaan na sugat. Sa malayo. Tunay na makapangyarihan ang Heaven's Legacy Race. Matatalo ang puwersa ng Ninth God Eye. Naiinip na ang nakadilaw na damit. Bakit hindi ginamit ni Francis ang kapangyarihan ng Ninth God Eye? Nagningning ang malabo na mga mata ng matandang babae na may asul na buhok. Nagkaroon sila ng kaunting pag-unawa sa kapangyarihan ng Ninth God Eye. Ang kailangan lang gawin ni Francis ay gamitin ito para hindi matalo pabalik ni Lupin. Marahil masyado na niya itong ginamit, sabi ng pangalawang langit na Diyos na Panginoon. Ilang beses nang ginamit ni Francis ang kapangyarihan ng Ninth God Eye, sa bawat pagkakataon na may malaking epekto sa labanan. Marahil ay nagamit na niya ito ng sobra, o marahil ay alam ni Francis iyon, kahit na gumamit ng Ninth God Eye laban sa Third Heaven God Lord of the Heavens Legacy Race, mahihirapan pa rin siyang manalo, kaya nagpapanggap siyang natatalo para lumipat tayo. Napangiti si Godlord Dreamcaller. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Lupin na papatayin niya si Francis. Kapag napatay si Francis, ang Illusion God Sacred Land ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na makuha ang Ninth God Eye. Sa ilang maingat na pag-iisip, mahuhulaan din ng Diyos Lord Dreamcaller kung ano ang iniisip ni Francis. Then we. Nag-alinlangan ang lalaking nakasuot ng dilaw. Strike. Kunin kaagad ang Ninth God Eye at pagkatapos ay umalis sa Light Race Divine Kingdom. Matigas ang tono ni Godlord Dreamcaller. Nahulaan niya na si Francis ay malamang na kumikilos ng mahina upang ang Illusion God Sacred Land ay mamagitan, ngunit nagpasya pa rin ang Godlord Dreamcaller na hampasin dahil lubos siyang kumpiyansa. Kaboom! Ang lahat ng miyembro ng Illusion God Sacred Land ay pumailan lang sa hangin, na inilabas ang kanilang bloodline ng Illusion God Race. Ang target ay ang Ninth God Eye. Ang Diyos Lord Dreamcaller ay tumawag habang pinangungunahan niya ang kanyang mga puwersa pasulong.
Habang lumilipad, ang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land ay nagtipon sa isang kakaibang hanay. Nagsimulang magkadugtong ang bloodline energy ng lahat ng miyembro. Unti-unti, nagsimula silang gumawa ng mga nakakatakot na alon ng enerhiya. Naramdaman ng dalawang puwersa sa labanan ang pag-unlad na ito at naalarma. Hindi ba sila nasugatan ng husto? Bakit parang okay na sila ngayon? Umalis sila ng labis na nasugatan mula sa labanang iyon sa atin, kaya paano sila nakabawi ng ganoon kabilis? Maraming tao ang tinamaan ng hindi paniniwala. Hindi maganda. Mukhang gumagamit sila ng sinaunang bloodline art ng Illusion God Race. Natagpuan ni Wu Heng na kakaiba ang mga galaw ng Illusion God Race, ngunit kaunti lang ang alam niya tungkol sa lahi na ito na napakahusay sa pagbabalat kayo at pagpapanggap. Walang hangganang bangungot. Ang Diyos Lord Dreamcaller ay tumawag. Kasabay nito, isang 5 kulay na perlas ang lumitaw sa kanyang kamay. Kumapit ka. Basag. Nabasag ang perlas, naglabas siya ng pinakamataas na banal na kapangyarihan na umiikot sa ulo ng mga miyembro ng Illusion God Race. Isa itong kristal ng divine power na iniwan ng Illusion God Sacred Land ng God King na si Nethercloud bago umalis. Ngayon, ginamit na ito ng Diyos Lord Dreamcaller. Ang enerhiya ng bloodline sa mga miyembro ng Illusion God Race ay nagsimulang mabaliw, sumasalamin sa pinakamataas na divine power sa itaas nila. Whoosh! Isang bahaghari na liwanag ang bumalot sa kanila, na tila kakaiba at kakaiba. Ang baluktot na ulap ng liwanag ng bahaghari ay nagsimulang mabilis na lumawak, sa lalong madaling panahon ay nilamon ang buong rehiyon. Habang sila ay natangay sa rainbow cloud, lahat ng tao sa paligid ni Francis ay nagsimulang mawala hanggang sa siya na lang ang natira. Ito ba ay isang dream realm art? Iniisip ni Francis. Ang isa sa mga mas mataas na uri na pamana ng Illusion God Race ay ang Dream daw. Ang Dream ay bloodline technique ni Francis na intrusive dream ay itinuturing ding bahagi ng Dream daw. Ito ang dahilan kung bakit nakikita niya ang pamamaraang ito. Ang pangalawang dahilan ay dahil ang Dream God ay ni Francis ay ginawa siyang lubos na lumalaban sa mga sining ng ilusyon. Hindi nagmamadali si Francis na takasan ang pangarap na mundong ito. Pinaandar lang niya ang see-through na kakayahan ng kanyang Dream God Eye. Unti-unting nakikita ng kaliwang mata niya ang realidad sa paligid. Abnormal na tahimik ang mundo. Tulala ang mga taong malapit sa kanya. Katulad ni Francis, ang kanilang isipan ay nahuhulog sa isang dimensyon ng pangarap. Sa sandaling ito, nakita ni Francis na ang God Lord Dreamcaller ng Illusion God Race at ang asul na buhok na matandang babae ay mabilis na lumalapit sa kanya. Ang Illusion God Race ay nagbayad ng napakalaking halaga para ihulog ang lahat sa Boundless Nightmare, ngunit ang kanilang tunay na layunin ay makuha si Francis. Kung ito ay sino man, ang Illusion God Sacred Land ay halos garantisadong magtatagumpay. Sa sandaling ito, handa na si Francis na pasukin ang realm ng panaginip, nang biglang, lumitaw ang isa pang figure sa kanyang paningin. Ang pagbaril mula sa likuran patungo sa God Lord Dreamcaller at ang asul na buhok na matandang babae ay walang iba kundi si Lupin. Paano ito mangyayari? Kahit ang Third Heaven ay hindi dapat makawala sa Boundless Nightmare ng ganoon kabilis. Naalarma si God Lord Dreamcaller. Ang Boundless Nightmare na ito ay nagtipon ng kapangyarihan ng marami sa mga nangungunang eksperto ng Illusion God Race at ilang God Lords, kabilang ang 2 Third Heaven God Lords. Naglalaman din ito ng Dream Daw energy ng God King Nethercloud. Sa mga maliliit na pukana at panlilinlang na ito ng Illusion God Race mo, gusto mong lokohin ang Heaven's Legacy Race. At nakita na ng matandang ito ang Boundless Nightmare mong minsan. Hindi napigilan ni Lupin ang pagkutya. Sa nangyari, napansin na nila na ang puwersa ng Illusion God Sacred Land ay nagkukunwaring mga pinsala, at nakita na nila ang lihim na sining na ito noon at gumawa ng mga hakbang. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.